Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating gospel reading ang isa sa mga radikal na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y nang sabihin niyang, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Radikal ito sapagkat pinapipili tayo ni Kristo. Kailangan nating pumili sapagkat ang hindi pagpili para sa Kanya ay hindi paninindigan para sa Kanya. And therefore, pagkampi sa kalaban niya. Sa kalaban niya na sino pa ba kundi ang demonyo. Diba? Kung mapapansin po ninyo, ang radikal na pahayag na ito ay nanggaling sa konteksto na kapapalayas pa lamang ni Kristo ng demonyo mula sa inaalihan nito. At sa mga salitang binitawan niya, ay sinasabi niyang nasa gitna tayo ng labanan, ng kampo ng kabutihan versus kampo ng kasamaan ni Kristo at ng mga demonyo. And such battle continues until now, even until the end of time. Hindi dahil sa hindi pa natatalo ni Jesus, si Satanas. Natalo na niya, matagal na. It's just that, hindi pa nagiging ganap o kumpleto ang pag-ahari niya sa mundo. Hindi dahil hindi pa niya kayang ganapin o kumpletohin, kaya niyang ganapin o kumpletohin anumang oras. It's just that, marami pa rin sa atin ang hindi tunay na pinagaharian ng Panginoon natin. Kaya, we really feel the effects of sin. Mapapansin po natin sa panalangin itinuro ng Panginoon sa atin, lalong-lalo na yung part na mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Mapapansin natin dito na mapaghaharian lamang tayo ng Panginoon at magiging parang langit lamang ang buhay natin sa mundong ito kung susunod tayo sa Kaniyang kalooban. Kaya sa totoo lang, tayo lang talaga ang nakapagpapanalo sa Diablo sapagkat matagal na siyang natalo ni Kristo. Napapanalo natin ang Diablo, hindi kay Kristo sapagkat, as I said, talo na siya. Napapanalo natin siya sa buhay natin. And that's when mas sinusunod natin ang demonyo kesa ang Panginoon natin. That is why Jesus is urging us, is telling us to side with Him. Ang kumampi tayo sa Kanya. Hindi dahil sa kailangan niya ng kakampi. Hindi niya tayo kailangan. Pero kailangan tayong kumampi sa Kanya upang matalo natin sa pamamagitan niya ang demonyo o ang kalaban. Hindi po ako sigurado kung gusto pa rin talaga ng Diablo, ng Satanas, na talunin ng Diyos. Sapagkat alam niyang natalo na siya, matagal na. Pinagsama-sama na niya ang kapangyarihan niya upang talunin ang Diyos. Pero hindi niya nakayang talaga at hindi na mababago yon. The Bible says, God has already destroyed the works of the devil. Hindi ko lang alam kung ganun talaga kasinungaling ang Diablo, na kahit sa sarili niya ay nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siyang ang Diyos ay kaya pa rin niyang talunin talaga. But one thing is certain, gusto pa rin niya hanggang ngayon at sa habang panahon na saktan ng Diyos na hindi niya matalo-talo. Kumbaga, hindi man kita matalo, sasaktan na lang kita. At yun ay sa pamamagitan natin, tayo na mga mahal na anak ng Diyos. Because when we sin, whenever we succumb to despair, when we lose hope, God is hurt. At gustong-gusto yon ng Diablo. Besides, hindi naman din maatim ng Diablo na mapunta tayo ng langit sapagkat sa tingin ng Diablo, we are much lesser than Himself. At hindi niya matake yon. Kuhang-kuha nun ng kanyang inggit na pwede nating ma-experience ang langit. Something that He lost for all eternity. Kaya dito pa lang sa lupa, gagawin na niya ang lahat. Gagawin na niyang impyerno ang buhay nating mga tao. At sisiguraduhin niya, lahat ng effort niya ay gagawin niya upang hindi tayo makarating ng langit talaga. But we can stop this. We can stop him no matter how powerful the devil is if we will always side with Jesus. Ito po ang madalas kong pinapayo, sinasabi sa mga taong biktima ng pagkakasala nila o pagkakasala ng iba. Sinasabi ko na nagtagumpay na ang demonyo sa yugtong ito ng buhay mo. Inaalis na niya yung pag-asa mo,
Inilubog ka na niya sa pagkakasala, iniwan ka ng mga taong inaasahan mo, o kaya niloko ka ng asawa mo, naging walang utang na loob sa iyong anak mo, sinuwapang ng kapatid mo yung mahanap mo, binalanghya ka ng isang tao. Nagtagumpay na ang demonyo sa yugtong ito ng buhay mo o sa yugtong ito ng buhay ng mga taong nanakit sa iyo. Huwag mo nang papagtagumpayin pa ang diablo. Huwag na. Huwag mong ibigay sa kanya ang lahat. Protektahan mo yung natitira at saka mo unting-unting pawiin kung pwede pa yung mga kinuha niya, yung mga ninakaw niya. Hindi naman kasi tayo nag-iisa sa laban na ito eh. Malakas tayo sa totoo lang sapagkat kasama natin ang tunay na kalaban ng diablo, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tunay na kalaban ng diablo, nadadami lang tayo. Pero hindi ito gusto ng Panginoon. It's just that mahal na mahal niyan tayo at gusto niya tayo makasama sa kalangitan, bagay na ayaw din ng diablo. Kaya, wag po tayong mawawala ng pag-asa sapagkat sa laban na ito ay sigurado ng ating pagkapanalo. Maliban na lamang kung susunod tayo, hindi sa Diyos, kundi sa diablo. Wag naman po sana. Siguradong panalo na tayo dito. Kailangan lamang nating makikooperate sa ating Panginoong Jesucristo. Amen.